kailan o paano ang tamang pagpapalit ng fork spring sa front shock ng inyong Honda XRM 125? Kung hindi nyo pa ito ginagawa o nagtataka kayo kung bakit mahalaga ito, then you're in the right place. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step na process ng pagpapalit ng fork spring sa inyong Honda XRM 125. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna natin na kompleto tayo sa mga kakailanganing gamit para sa procedure na ito. Isang socket wrench at Allen wrench para sa pagtanggal ng mga bolts, bagong fork oil na akma sa specs ng iyong motor, at mga basahan para sa paglilinis ng mga oil spill, at syempre ang bagong fork spring. Unang step ay tanggalin ang front shock ng motor. Una, kailangan nating alisin ang front wheel. Gamitin ang socket wrench para tanggalin ang axle bolts ng gulong at dahan-dahang alisin ito. Sunod, tanggalin din natin ang brake caliper gamit ang wrench. Kapag natanggal na ang front wheel at brake caliper, next naman ay tanggalin din ang bolts ng T-post at alisin ang front fork assembly sa T-post. Ngayon na natanggal na natin ang fork tubes, oras na para i-drain ang lumang fork oil at hugutin ang lumang spring. Una, tanggalin na ang fork tube bolts gamit ang wrench. Maging maingat dito dahil maaaring may pressure mula sa loob ng fork tube. Kapag natanggal na ang top cup, pwede mo nang tanggalin ang lumang spring at i-flip ang fork tube pababa sa ibabaw ng drain pan para lumabas ang lumang fork oil. Siguraduhin ma-drain ito ng husto. Pwede mo ring itaas baba ang outer tube para masiguradong walang natitirang lumang oil sa loob. Kapag wala ng oil sa loob ng inner tube, ay punasan ang loob ng fork gamit ang malinis na basahan para alisin ang anumang natirang dumi o oil residue. Kapag malinis na ang loob ng fork tube, pwede na nating ilagay ang bagong fork spring at pagkatapos ilagay ang bagong fork oil. Dahan-dahang ibuhos ang 75 ml na oil sa loob ng fork tube. Kapag nailagay mo na ang bagong oil, ibalik ang takip ng bolt ng fork tube at i-tighten ito gamit ang wrench. Siguraduhin sapat ang pagkaka-tighten para maiwasan ang leak. Pero wag din masyadong madiin para hindi masira ang thread ng fork tube. Oras na para ikabit muli ang front shock sa motor. Ibalik ang fork tube sa kanilang dating position sa T-post ng motor at i-tighten ang mga bolts gamit ang socket wrench. Siguraduhin lahat ng bolts ay nahigpitan ng tama para walang movement o play sa fork tubes. Ibalik din ang brake caliper sa tamang alignment at siguraduhin secured ito bago ibalik ang front wheel. Maingat mong ibalik ang front wheel at higpitan ang axle bolts. Kapag tapos na ito, i-check ang lahat ng bolts at connection. Siguraduhin walang loose parts at everything is in place. At ayan mga Kamoto Asia, tapos na natin ang pagpapalit ng fork spring ng inyong Honda XRM 125. Simple lang, 'di ba? Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa mga susunod naming videos.